So, hi guys. Welcome to my very first delivery vlog. Yan. So, today is Wednesday, November 29. And meron akong dalawang package na papadala to A-Best. Yung isa going to Cavite and yung isa going to Novaliches, Quezon City. Okay, kasi kahapon, merong isang bumili sa akin, yun nga yung going to Cavite, isang CD worth 50 pesos. So, nakiusap ako kay sir. Sabi ko, sir, pwede po bang antayan ko muna ng kasabay? Kasi sayang naman yung kung sakaling mamamasahe ako. Alam mo naman, pamasahe natin ngayon is 13 pesos. So, balikan 26. Tapos yung benta ko sa CD, 50 pesos. So, 24 na lang natira sa akin. So, sabi ko, sir, baka pwede antayan ng kasabay para sulit yung pamasahe. So, mabait naman sir, pumayag naman siya. Buti na lang merong isang bumili din sa akin na yun nga, yung taga Novaliches. Worth 250 isang CD. So, kahit pa paano 300. Pero still, eto, I decided to walk na lang din para kahit paano exercise. And para makatipid na rin. Sayang din kasi yung bari eh. So, yun, sa mga nagtatanong ba't ko ginawa to, kasi may mga experience ako sometimes na kasi sa mga buyers ko, alam niyo naman kung paano ako magpadala ng picture, di ba? So, pipicture ako, nasa labas ako ng A-Best, picture ako, nasa loob ako, yung package, nasa sa table nila, meron pa akong selfie, and then pipicture ako yung mga resibo, 3 angle yan. So, isang malayo, isang nakafocus dun sa presyo, para makita nyo kung magkano yung singil ko, yun din yung binabayad ko. Hindi ako sumisingil ng sobra or sometimes kulang pa nga eh. Kasi meron mga times na yung location third party na pala. Pero butin lang, babait din yung mga na nakakatrans ako at nag-a-add sila kung magkano yung kulang. And then yun, pero kahit ganun yung pinapakita ko mga proof, meron pa rin mga buyers na sometimes they doubt kung talagang napadala ko ba. Kaya ito, siguro sa pamamagitan ng vlog na ito, kahit pa paano mat-is sila na talagang dinadala ko yung CD dun sa A-Best. So, ayan. So, naglalakad ako. So, galing pala ako ng taga Katamanan Yuseco pala ako. Dumaan ako sa Yuseco kasi medyo konti yung sasakyan dito eh. Kasi pag dumaan ako ng along Tayuman, marami kasing sasakyan and then walang bangketa dahil may kinoconstruct dun sa bandang pagtawid ng Abad Santos. Sinakop na nila yung sidewalk. So, yung mga pedestrian sa kalsada dumadaan. So, medyo delikado. Dito, kung makikita nyo, mostly mga private vehicles siya ka-tricycle ang dumadaan dito. So, medyo safe, hindi nga nung delikado. So, ayan. Again, thank you dun sa dalawang bumili sa akin. Ang pakiusap ko lang mga sir, sana po medyo habaan lang natin yung pasensya natin kung sakaling hindi dumating on time yung delivery. Kasi may mga times talaga na kahit Manila, minsan inaabot ng 3 days or 4 days. Lalo na sa A-Best, pag inabutan ka na ng weekends, Saturday, Sunday, wala po silang delivery. So since Wednesday ngayon, so antay lang po tayo dun sa papuntang Novaliches. Tignan natin sir kung hanggang Friday dumating. And then dun naman kay sir na taga Cavite, I doubt sir na swerte na, earliest na sir kung matanggap po natin ang Friday. Pero if ever, baka next week na po kasi nga po wala po silang Saturday and Sunday. Pero rest assure sir na matatanggap niyo po ito. Ulit-ulit ko pong sinasabi na since nung pandemic, si A-Best Express na po yung gamit ko. And so far, ni isang parcel wala pong nawala sa akin. So thank God. So pandemic 2020, so 2023 na, so 3 years ko na rin po silang gamit and trusted na po. And maganda sa kanila, for example, di ba nagpa-follow up po kayo na wala pa yung parcel ko, ganun. So pwede ko po silang i-message directly and sila yung magpa-follow up sa branch na tatanggap and then i-update lang nila ako kung nasa yung whereabouts. Also yung pwede rin naman po matrack dahil meron naman silang website to track your package. Makikita nyo rin po din yung status. Minsan may delay, lalo na kung third party yung ginamit. Pero rest assured, sabi ko nga po, magbaon lang po tayo ng konting pasensya. Yun naman po, wala naman pong masama kung medyo habaan po natin yung pasensya natin. Kesa pare-pareho tayo ma-stress, suminit ang ulo, tapos ending yun, darating din naman sa inyo. So,
para pare-pareho tayong hindi ma-stress and happy tayo palagi. Cool lang. We need to relax. Kasi darating din naman yan. And yun nga, sana alisin natin yung doubt. Kasi meron nga ibang, hindi ko naman nilalahat, merong ibang seller na sometimes nakakalimutan magpadala ng resibo. Yeah, experience ko yan. Kung di ka pa magtatanong, sir, napadala mo na ba? Tsaka lang isasend yung resibo. So ako, ayoko nang ganun kasi una pa lang gusto kong mag-trust na sa akin yung buyers ko, kaya katakot-takot talagang picture ang pinapadala ko. So, kung alam niyo yan, yung mga suki ko, alam niyo kung gaano karami ako magpadala ng picture, may selfie pang kasama yan. So, kita niyo kagad yung itsura ko. So, ayun, ayan, natatanaw ko na yung LRT, medyo malapit-lapit na tayo. So, medyo i-time-lapse ko na para fast forward na tayo dun sa tapat ng A-Best. Wait lang. Palagi ka laman ng mga post ko, palagi ka pati ng buhay ko. Ang last mo sabihin sa akin ito, nagsay tuloy ako. Ang sabi mo, nagpunin ka na. Ang sabi mo, nagpunin ka na. Ang sabi mo, nagpunin ka na. Ang sabi mo, Okay, so dito na tayo sa Tayuman. And then yung Jollibee Tayuman and LRT1 Tayuman Station. So si A-Best nandyan din sa ilalim ng LRT, tapat siya ng Espiritu Santo Parochial Church. So nandyan siya. Noong una hindi ko alam na may A-Best dyan eh. Na-discover ko lang siya during nung pandemic na. Kasi nga, hindi nga makatravel, tapos wala pa akong quarantine pass. And then, syempre, kailangan pa rin natin mag-sideline nun. Ayun, na-discover ko siya na meron pala dito malapit. And pwede siyang lakarin, yun lang maganda dyan. Kung medyo gusto mag-exercise, lakad. Pag medyo tinatamad ka maglakad, ayun, pwede kang mamasahe, sasakay lang. So yun, hawak ko yung dalawang for shipping, malapit na tayo. And update nga pala, itong si A-Best Express Tayuman Branch ay aalis na dyan. Yan, nakakalungkot. Kasi yung lilipatan nila medyo medyo malayo na sa akin. 2 sakay. So, hindi ko alam, baka magpa-pick up na lang ako. Free pick up naman sila eh. So, tingnan din natin kasi hanggat nandiyan sila, samantalin natin. So, ito, pasok na tayo sa loob. Yan, mamimit natin yung kanilang mga personnel, mababait. Sila yung mga naging kaibigan. Kaya si Sir Patrick at saka si Sir JC. Teka, nakunan to. Ayan, si Sir JC. Yan. Sila yung mga dalas nag-aasikaso sa akin. Sila din yung pinagpa-follow up ko kung sakaling mayroong mga parcel kayong hinahanap sa akin na hindi pa nakakarating sa inyo. So, ayan. Ibaba ko muna tong camera habang isusulat muna nila yung resibo. Sometimes computerized, pero pag down yung computer nila, yung printer, isulat kamay na lang. So ito, antayin lang natin gawa ng resibo. So yun yung payment ko, 200. Kasi yung Manila to Manila lang is 90 pesos. And then Manila to Luzon is 110. So yun lang din, sakto lang din yung siningil ko. Walang labis, walang kulang. And sakto lang din yung binayad ko. So ito, pumipirma na ako dun sa resibo. And kanina, nagpadala na ako ng picture. Kaya kung makikita nyo, kukunan ko ng picture yan. And sabi ko to follow yung video. Kasi ito nga, ginawan ko ng video para sa mga future buyers ko na makita nyo kung paano ko dinideliver or pinapaship yung mga items nyo. So, yun. Thank you again dun sa bumili. And sana, again, sir, pahintay na lang po dumating. Darating din po yan. Pakihabaan yung pasensya sakaling hindi ka agad dumating sa inyo or ina-expect yung estimated time of arrival, hindi dumating. So, paantay na lang, sir. Maraming salamat.
thank you again sa pagbili ng mga CDs ko. So yun, tapos na. Thank you. Pauwi na ako. And siguro sakay na lang ako kasi nakakapagod maglakad. And kahit paano nakatipid tayo ng one way. Again, thank you sa lahat. And sana na-appreciate niyo yung video na ito, yung resibo. Na-picturean ko na, natanggap na nung dalawang buyer ko. Ayan, uwi na tayo. Thank you again sa lahat.